Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang September 14. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga karasalit kayo ha and leave the rest. Use your intuition po para makuha nyo po yung mensahe sa inyo mula sa inyong spirit guides for today. Okay po? So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness po sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo yung buong September 8 to 14? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Fool card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Five of Pentacles. So, 5-5 is all about changes. So, ngayon linggong ito, makaasa kami magbabago sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Lovely, lovely, lovely. In the area of your near future, wow, you have the Nine of Cups. Alam mo na, Sagittarius, kapag po lumalabas si Nine of Cups in my readings, ito na yung pagkakataon na mag-wish ka na. Kaya go push, ipikit mo ang mata mo ngayon, concentrate and make a wish because your spirit guides and angel guides ay nasa paligid mo lang ngayon, hearing the frequency and energy of your prayer para mapadali ang mapataas sa langit at matupad. So ngayon, kung medyo mahaba ang prayer mo, pwede mong i-pause ang video, balik ka sa akin kapag nakompleto mo na yan. But nonetheless, Nine of Cups here telling you, yes, from Dusa Sagana is here. Napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Moon card. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Five of Cups. Wow, halos makompleto mo na. Five of Swords, Five of Pentacles, and Five of Cups. 5-5-5-2 na ay nagsasabi sa'yo na may pagbabago talaga magaganap. So congratulations. In the area for divine messages, yes, end of a tough cycle, Ten of Swords. At ang outcome mo, ito yan, mamaya sabay-sabay at siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? Wow. Time to celebrate ito. Time to celebrate a new beginning, a new endeavor. The good news is coming. May pagkatapos ng paghihirap at paglimot sa nakaraan, mag-move forward ka na, pagtupad sa pangarap, leaving something that is so heavy, something that is so makadurog puso at talagang pagkalugmok, ito na yung pagkakataon mo na bumawi sa buhay. Kaya ngayon, naririnig ko yung celebratory feeling. Either way, narinig ko parang some of you natanggap sa trabaho o parang yung inaasahan mong call dumating, yung parang exam na licensure or training or interview, pasado ka, ganyan. Kaya parang gusto mo mag-celebrate kasi nandyan na yung magandang bunga ng pinaghirapan mo na nakaraan at makakapagsimula ka na ng something new. A new adventure mula doon sa good news na makukuha mo. Kaya ngayon, linggong ito, Sagittarius, just enjoy your life. This is really a transition ng buhay mo na papasok ka na sa mga bagong bagay sa buhay mo. Change is coming. I-accept mo yan, embrace it. Ito na yung simula ng magandang pagbabago sa buhay mo. Ikain mo na lang ako kung ano yung celebrate nyo, ha? Ikanta mo na lang ako sa video, okay? Kung ano yung kakantahin nyo. And savor the fun, savor the bonding, at yung tagumpay na makuha mo dito. Congratulations. Napakaganda nito for you. At the center, wait lang, narinig ko parang either some of you may napatapos na sa college or may nag-migrate, yung nakita ko, or narinig ko na parang kompleto na, pasado na, andyan na, may go signal na. Kaya yung milestone na gusto mong tumbukin, matutumbok mo this time. Nasa ilalim yung Sun card, wow, talaga sobrang saya nyo. Talaga celebration ito galore for you and your family. Kasi para talagang nakamit na yung yugto o yung finish line ng gusto mong makuha. At ready na kayo with the Fool card at the center, bagong simula, bagong adventure, whether going to a new house, a new place, or a new career, talagang bago ito. At nakita ko na handa ka na talagang tumulay or to begin a new setting, a new adventure. Narinig ko parang gusto mo na makahinga. Ito na yung pagkakataon mo na magsimula ulit on a place or on a adventure na walang nakakakilala sa iyo. Something like that. I don't know why. Biglang pumasok yun na before, pangarap mo lang sana makalipat ako sa lugar na walang nakakakilala sa akin para pwede ako magsimula ulit without judgment, without taas ng kilay, without pagpupunan ng ibang tao. Parang ganon. I don't know why, baka merong specific sa inyo na Sagittarius dyan na yan ang pangarap. And now, nakita ko na yes, magaganap na yan. But for others, yes, some of you getting married,
para may proposal or lalagay na sa tahimik or uuwi na sa Pinas because you're gonna live a brand new life para sa inyo or mag-migrate talaga, nandun yung kapalaran para sa inyo. Nonetheless, this movement, ito pagpasok mo ng new milestone sa buhay mo, ang magbibigay sa'yo ng bagong simula. So congratulations, ito na yung bagong yugto ng buhay mo, kaya embrace it and enjoy it. And ngayon ang pagkakataon na namnamin mo muna, pag after this week, ito na yung talagang simula ng seryosong trabaho, okay? The full cards being clarified by you have the Wheel of Fortune. Wow, 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 wow. Wheel of Fortune is really about you changing your fortune for the better. Okay? Umiikot na kapalaran pabor sa'yo. Talaga magtatagumpay ka dito, getting that job, getting that new position, getting that money, no? Talagang bagong pagkakataon ito sa iyo para itama ang lahat or baguhin ang lahat at pumapabor sa iyo ang kapalaran. Paborito ka ngayon the universe, okay? Kaya gawin mo yung makakaya mo ha para yakapin yung pagkakataon in a very, very positive light. Nakita ko na pag nandyan yung chance, nandyan yung opportunity, grab it, and make the most out of it because it will really propel you. Parang nasa catapult ka, parang hinihila ka ng catapult, then bibitawan kang boom, digang dumiretso ka pataas, parang ganon. There's really a swift transition from one phase of your life to the other. Napakaganda. Congrats, ikain mo na lang ako, Sagittarius, okay? In the area of what you want, you have the Five of Swords. Gusto mo nang umalis sa very toxic na sitwasyon sa buhay mo. Whether sa family member, baka kayo mag-asawa, naninirahan lang kayo sa parents mo o sa parents niya, para sabi mo gusto mo na mag-solo, gusto mo na magkaroon kayo ng sariling bahay, gusto mo na magsimula ulit kasi gusto ko na magkaroon ng kalayaan at hindi ako laging pinupuna ng mother-in-law ko o ng in-laws mo, no? Ngayon parang you want to get out of the situation. Sabi mo, ayoko na, hindi worth it to, alis na ako. Parang ganyan. For some, sa trabaho, maaaring meron kang work na sobrang toxic, sobrang bigat. Sabi mo, worth it ba lahat to? Worth it ba to para sa mental health ko? Para sa katawan ko? Para sa isip, sa puso ko? Talaga ba dapat kong daanan to, no? Ngayon, talaga kakaroon ka ng energy shift eh. Especially po on Mars in Libra on September 13, magkakaroon ka ng shift sa yung enerhiya towards your friendship and social circle. Parang ayaw mo na mag-belong doon. Parang sabi mo, time na for you to really collab and network to new people or new endeavor, new place, kung saan doon may growth, kung saan doon alam mong tanggap ka at talagang yayabong ka, parang ganyan. Okay? The Five of Swords, enough na of drama, enough na of conflict. Ikaw na mismo, Sagittarius, ang umalis ha. Kapag may mga gulo, may mga away, may mga friction, piliin mo ang peace of mind mo kaysa lumaki pa at makihalubilo ka pa dun. The Five of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, siguro na-realize mo ngayon na parang wala ka nang growth, wala nang pag-andar, parang feeling mo lahat na ginawa mo, nasaktan ka na, nakapanakit ka na, no? Puro gulo-gulo na, pero parang sabi mo, teka, bakit parang wala namang umaandar? Parang wala namang magandang dulot sa akin. Lahat ng pinaghihirapan ko dito. Time na for me to leave this behind and chase other things and begin my life again somewhere else kung saan doon maganda ang buhay ko. Kung saan doon payapa at madali ko maabot yung mga bagay na gusto ko at malaya ako. Para kang bata ulit, na-enjoy mo ulit yung buhay mo. Out of something na kinakadena ka or dinidiktahan ka or parang feeling mo batas militar doon na parang wala kang sariling laya. Parang ganyan. Now you want to enjoy your life and buuin ulit ang buhay mo kung saan pwede ka mag-grow. Ay, para kang halaman na pilit tinatanim sa buhangin pero hindi ka naman nag-grow. Parang ganon. So, find the right soil for you. In the area of your what you need, you have the Five of Pentacles here. Five of Pentacles, you need to parang find the right people that is for you. Okay? Especially po ngayon buwan na ito, ngayong ito, Sun and Mercury is in Leo and Virgo. Nag-aagaw yan. Aalis siya from Leo, pupunta siya sa Virgo, yung araw po at Mercury. Ito'y sa mid-month, ngayong linggong ito, sa kalahati ng buwan na ito, sinasabi na kailangan mo daw mag-focus sa iyong intellectual pursuit, travel, and your career, no? Parang aalis ka liliban ka, lilipat ka, sabi mo, wala na akong growth dito, alis na ako, hirap na ako, kailangan ko nang umalis, kahit mahirap yung transition, kahit mahirap yung paggalaw, pero alam mong kailangan na. So parang ganyan. And also, ito'y tungkol sa mga responsibility mo, sa yung public image, baka ngayon, parang sabi mo, yung mga tao sa paligid mo, iba na yung tingin sa'yo, iba yung akala nila, they are making chismis against you, no? Parang sabi mo, hindi ko na kaya, alis na ako. Time na for me to shift my focus on something else. Kaya ngayon, tinatawag ka ng iyong spirit guides na maging matalino.
maging super talino sa mga bagay na iwanan mo. At huwag ka na daw mag-dwell sa negativity. Gamitin mo daw ang iyong strength, ang iyong ability, ang iyong talino sa iyong advantage. Magaling ka, Sagittarius. Alam kong kaya mo itong gawa ng paraan. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, tanongin mo ang sarili mo, saan ba ako magaling? Saan ba ako mahusay? Baka yun ang kailangan kong i-amplify or palakihin sa buhay ko para makaalpas ako sa bigat na ito. Halimbawa, wala kang pera ngayon, wala kang pinagkakakitaan, halimbawa yung asawa mo na walang trabaho, and wala kayong pera this time. Sabi mo, saan ba ako magaling? Magaling ako gumawa ng banana Q, magaling ako gumawa ng fruit salad. So why not ibenta mo yun? So, kung saan ka magaling, makakatulong yan sa'yo in your advantage, okay? Nakita ko rin dito, some of you parang gagaling na from a sickness. Congratulations. 5 of Pentacles, being clarified by the 2 of Pentacles. Time to make a choice. Napakaganda. Takpan ko lang yung image ha, kasi very, very hindi maganda yung image ni 2 of Pentacles here. Pero ang message niya, time na sa'yo para mag-decide ka. Okay? Huwag ka mapirme lang sa hirap mo, sa bigat na yan, sa pinagkabaksakan mo. Kailangan mo laging piliin na umandar. Sumulong, lumusong. Huwag mo laging isipin yung victim mentality na ay mahirap ako, ay hindi ko kaya, ay walang tumutulong sa akin, wala na akong solusyon, walang umaagapay sa akin, mag-isa lang ako. Don't be stuck in a victim mentality. Kaya mong ibangon ang sarili mo at mag-decide ka na. You need to move. You need to rise up. You need to defend yourself and choose to ibangon ang sarili mo. Nasa iyo ang kalakasan this time. Tatlong card na nagsabi sa iyo ng change. 5 of Pentacles, 5 of Swords, and 5 of Cups. Change is needed to be done. Especially here, para umikot to kapalaran mo, kailangan mo magsimula ng bago para pumasok na ang swerte at ang prosperity. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Yes, yes, yes. Asahan mo yung magandang balita this time. Meron ka makukuha na text, chat, or email, or go signal for some na parang, uy, Sagittarius, okay na, makakalarga na tayo. At mag-celebrate kayo ng family mo kasi, yes, yes, nandyan na. Nandiyan na yung hinintay ko all along. Hinintay ko yan. Halos mawalan ako ng pag-asa. Halos masiraan na ako ng bait. Kakahintay. Hirap na ako. Pero buti dumating na. Makakaalis na ako from the toxicity, from the bigat, from a past endeavor na hindi mo kayang bitawan pero ngayon handa ka na. And you're now on a course of a new adventure. Tandaan mo itong bagong adventure na to, dito na magsisimula magbago ang lahat para sa'yo. Sa pera, sa pamilya, sa trajectory na yung career, sa yung ipon, no? Talaga ngayon, heed to the call. Narinig ko yan. Parang kapag dumating yung good information, kapag dumating yung good news, tanggapin agad, harapin agad. Kahit hindi ka prepared, kahit parang na-caught off guard ka na parang kaya ko ba to, magagawa ko ba to, magaling ba talaga ako, tama na yung imposter syndrome. The fact na sa'yo binigay yan, ibig sabihin para sa'yo talaga yan. Divinely orchestrated yan. Bigay sa iyo ni God. Kaya kung ngayon ay alanganin ka pa, natatakot ka pa na para sa akin ba talaga yung posisyon na to, itong trabaho to, yes, that is a good news that will change your life, that will start a new beginning, start a new journey to your success and to your new free life. Talaga magiging masaya ka dito. So congratulations, okay? Talaga ngayon, abangan mo na yung mga email mo, text, chat, o kung inaabangan kang GC, o kaya tawag, no? Ngayon, kailangan din talaga ready ka. Baka tawagan ka bigla, hindi ka pa ready, nasa tambayan ka, okay, hindi ka pa nakakaligo, kailangan alert ka, okay? Page of Swords, narinig ko din, kung meron kang pipirmahang kontrata, basahing mabuti ha, hindi pwedeng oo ka lang ng oo. Kailangan inaalam mo, kailangan ni-research mo. Lalo lang ngayon sa bago mo pupuntahan, paalala ko sa inyo bago ko kalimutan, sa new beginning mong gagawin, sa pagsugal mo sa isang bagay, kailangan prepared ka with all the knowledge na kailangan mo baunin. Ha, kailangan calculated risk ito. Hindi pwedeng bara-bara lang o pupunta ka lang doon na wala kang armas. Kailangan binusisi, inaral, ni-research para kung anong pupuntahan mo, alam mo yung galawan mo. At alam mo rin yung karapatan mo. At alam mo din yung mga bagay na dapat prepared ka na plan B, plan C, plan D. Okay? Hindi pwedeng susugod ka doon na wala kang alam. O kaya naniniwala ka lang agad-agad sinasabi nila at yun ang pangahawakan mo. Kailangan you do your own research on your own. Okay? Halimbawa, pupunta ka sa Japan and then nandun ka na, kailangan lahat ng impormasyon tungkol sa titiran mo, sa sweldo mo, sa boss mo, kailangan lahat yan hawak-hawak may impormasyon at hindi ka basta-basta mag-risk ng isang bagay na palugi ka o patalo ka. Kailangan calculated risk, okay? Nakita ko rin dito na kung meron kang pipirmahan, dapat inaaral kada words, okay? Hindi ka pipirma ng mga bagay na hindi mo pinapag-aralan. Nakita ko rin dito,
sabi ng spirit guides mo na kung meron kang hindi gets, itanong mo. Huwag kang mahiyang magtanong. Huwag kang mahiyang alamin ang katotohanan. Okay lang kahit magmukha kang tanga. At least alam mo yung totoo, di ba? Ako ganyan ako eh. Okay lang magmukha akong engot basta at least hindi ako mapapahamak. At least tinanong ko muna bago ko sumugod, bago ko ilaan ang sarili ko dyan, bago ko yakapin. Okay? Page of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Wow. Wow, wow, wow. This good news will bring you your independence financially, your financial freedom, and your financial stability. Nakita ko talaga, wow, this good news sa darating sa'yo ay magdudulot sa'yo ng perang pansarili. Hindi ka naaasa sa iba, hindi ka nadedepende sa iba, at meron ka ng pansarili mo. Napakaganda, wow. Either magkatayo ka ng, I don't know why, baka meron ka ng new job offer kung saan doon, malaki ang sweldo, meron ka pa may ipon for yourself. Ito na yung simula ng pagkakataon para sa iyo, Sagittarius, na magkaroon ka ng sarili mong pera. Perang para sa sarili lang. Well, pwede mo i-share sa ibang tao, pero this time around, nagbabago na. Meron ka lang tinatabi for you. Para magamit mo sa pag-retire mo, magamit mo sa maintenance mo, kung tumanda ka na sa trabahong to, at least meron ka natatabi. In time of need, meron ka madudukot. So ngayon, very, very mindful ka dito ha, pag-isipan mo to na ito na yung simula ko sa trabahong ito, dapat meron akong natatabi for myself, okay? Because nakita ko talaga ito na yung simula na meron ka na mapupundar, na-enjoy mo na yung kinikita mo. Dati kasi pag kumikita ka, parang for the family lahat, na dumadaan lang sa kamay mo yung pera, lahat puro gastos, puro palabas. Pero ngayon meron ka na talagang moment of enjoyment doon sa mga bagay na kinikita mo. At nakikita mo yung mga pinaghihirapan mo, napupundar mo eh. Na-enjoy mo sila eh. So congratulations. Especially here, boom! In the near future, you have the Nine of Cups. Wish fulfillment. Kung ano man itong bagong simula mo na susugalan mo at itatry mo, sabi mo, why not itry ko to? Subukan ko lang. Baka ito na yun for me. Yan. Lahat na ng wish mo matutupad mo, makabili na ng bahay, mapag-college yung mga anak, o makapag-ipon for a car. Nakita ko red car, I don't know why. Makapag-ipon for lupa, makabili na yung lote na matagal in-offer sa inyo, pero sabi mo wala pa akong pera. Pero dahil sa susugalan mo tong bagong bagay na to, na pangarap mo, and you are now ready to cross that threshold, ito na, magkakaroon ka ng oportunidad na mabili yan at makuha yan. So, a wish will be granted, some of you, and uupo ka lang dito sa mo, yes, Lord, buti tinapangan ko ang sarili ko, nilaban ko ang buhay ko, nakatulay ako, at nakuha ko yung gusto ko. So, congratulations. Getting that wishes, getting that dream life is here. The Nine of Cups being clarified by the High Priestess, yes, in the near future, just trust yourself. Trust yourself that what you're doing is for the greater good. At nakita ko rito na yung mga dating problema mo, yung mga dati na, bakit ganto? Bakit sila magaling sila? Ba't sila mayaman? Ba't kami hindi? Bakit naghihirap naman ako? Bakit hindi ko makuha yung tagumpay na gusto ko? Masipag naman ako? Bakit hindi ako makaipon? In the near future, lahat ng mga bakit, magkakaroon ng kasagutan na parang, ngayon gets ko na kung bakit pala pinaranan sa akin ni God lahat ng yon. Because ito pala yung ruta ko talaga para pagdating ng near future, aalagaan ko yung blessing na yon. Kaya ka nahihirapan ngayon kasi God wants you to value your life, to value your hard work, to value your journey, para pag dumating na yung blessing, alam mo kung paano siya ingatan. Kasi from pagod at kayod mo yun eh. Hindi naman tayo mga anak ng kontraktor na bigla-bigla lang nagkaroon ng billions. Kaya waldas lang sila na waldas sa social media, di ba? Kasi hindi kanila yun eh. Pero ikaw, lahat ng pinaghirapan mo, alam mo, kaya mo siyang panghawakan at kaya mo siyang i-value. And yon, yung kalinawan na yon, magkakaroon ka na kaparatagan sa puso mo na, daw, gets ko na po God, kung bakit mo ko dinala dyan. Kasi para sa akin pala yon. So, believe in God, believe in divine timing. Kahit na hindi mo naiintindihan, listen to your intuition and that will lead you to the right direction. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have faith in your dreams. Kung ano yung pangarap mo, kung ano itong balak mo simulan, at ruta o threshold o milestone or finish line na gusto mong tumbukin, believe in that will lead you to your success. Okay? Another message, emotions are running high. O marami doon sa paligid mo ang parang lahat matataas ng emosyon. Lahat very, very active at very, very malakas ang kanilang mga sinasabi sa'yo. Baka either sa bagong adventure mo, maraming takot, maraming mga nagdidikta na, uy, Sagittarius, huwag ko nang gawin yan, natatakot kami for you. Lahat sila heightened ng emotions. Pero ikaw, kalmahan mo lang ang sarili mo, magagawa mo to ng tama, and just go with the flow, believe in yourself, and believe in your instinct.
Because that is the moon card. Believe in your instinct, in your intuition, na kahit malubak ang daan, kahit nakakatakot, kahit may pangamba ka, kahit may alinlangan ka, kung naniniwala ka sa puso mo na ito yung gusto mo, ito yung pangarap mo, ito yung tamang daan, manalig ka sa intuition mo, and go on to this path kahit mahirap. Okay? Marami ka mga questions ngayon. Siguro, Sagittarius, sabi ko nga sa iyo, in the near future, masasagot yan. Pero ngayon, marami kang questions about your life, about your decisions, about sa ruta mo, sa'yo mo, kaya ko pa ba to? Ito ba talagang ruta ko? Magagawa ko ba talaga to? Yes and yes. If you believe in God, if you believe in your faith, if you believe in your goal, makukuha mo yan. Ngayon, narinig ko, tinetest ka lang. Tinetest ka lang kung gaano ka kaseryoso, kung gaano ka nagtitiwala kay God, kung gaano ka nagtitiwala sa sarili mo, at makakarating ka rin sa dulo ng hirap na yan at mag-conquer mo rin to, okay? The Moon card, especially, meron kang bagong sisimulan eh. Lahat ng simula mahirap, di ba? Lahat naman tayo naniniwala dyan at nag-agree dyan. Lahat ng simula mahirap. Pero kung mananalig ka sa sarili mo sa laban na to, maaabot mo yung tagumpay better sooner than later, okay? The Moon card, you have the 7 of Wands. Yes, defend yourself. Kung ano yung pangarap mong yan na mahirap, siguro maraming tao sa paligid mo, hindi ka sinusuportahan, kaya siguro emotions are running high this time. Kasi nga, yung plano mo parang hindi lahat pabor eh. Pero kung naniniwala ka talaga na yan ang gusto mo, defend it, prove it, and stand your ground. Panindigan mo, ilaban mo. Kahit maraming mga tao ang nag-poke sa'yo, nag-trigger sa'yo at question sa'yo, pero kung buo sa loob mo ito, kayang-kaya mo yung panindigan. Okay? In your fortune, unang-una, you have abundance is pouring into your life. Wow! Infinite abundance is yours. Yes, kakambal ka talaga ngayon na maraming tagumpay, nagbabagong kapalaran, fortune is changing in your life, at talagang paangat ka na. Ito yung garantiya para sa'yo. Hindi ka mawawalan this time. Okay? Another message, you have far away places. Get ready for new horizon. Yes, aalis ka talaga from a place na hindi na nag-grow, from a place na very, very toxic at wala ng paglago sa mga pinagsumikapan mo. Aalis ka na. Transition is not easy. Hindi madali tong adjustment mo, pero kakayanin mo. And now talagang yung fortune mo nagbabago. Ready ka na to go on a new adventure. Especially here with the 5 of Cups in your fortune. Sinasabi dito na, huy, move on na ha. Move on ka na dun sa mga bagay na natapon, sa mga bagay na sayang, sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Meron naghihintay sa'yo na dalawa sa likod mo ng mga bagong oportunidad na hinihintay ka lang din na yakapin sila. So ngayon, harness the power, harness the courage to really make a move and leave something behind. Yung mga relasyon na nasayang, mga pangarap na nauwi sa wala, yung mga pangako sa iyo na hindi na walang pinatunguhan, at yung mga pangarap na pinagsumikapan mo pero na-realize mo hindi pala yun para sa iyo. So tama ni kakakatok doon. Lumingon ka na sa present and future. Marami naghihintay at yun ang para sa iyo. Okay? The 5 of Cups being clarified by the 5 of Cups. Kina-clarify niya sarili niya. Mag-move on ka na. Sabi niya, tama na yan. Tama na yan pag umuni-muni mo sa past lover na yan, sa past heartache na yan. Sarado mo na yan. Ikadena mo na, ikandado mo pa, move on na tayo. Clarify pa natin. You have the 6 of Swords. Yan. Pareho din. Move on. 6 of Swords all about you going to the calmer waters. Abante na tayo. Sulong na tayo. Huwag na tayo mag-stay dyan. Mapanakit na yan eh. Masakit na yun. Binabalik-balikan mo pa. Kung ano man yung mga regret na yan, pagkabagsak mo o mga hindi mo mapatawad sa sarili mo sa nangyari, move on na tayo. Move on na. Always choose to move to a calmer water. Kung ito may mga tao na nagkamali sa'yo, nakapanakit sa'yo, kung hindi mo pa sila kayang mapatawad, okay lang yan, nire-respeto kita. I'm validating your emotions. Pero always choose to move forward and leave them. Choose yourself. At pumunta ka sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapanatagan at tagumpay. Okay? Napakahalaga yan for you. In the area for challenge, in your divine messages, unang-una, growth. Yes, growth is a journey. Trust each step. Yes, papunta ka na sa growth mo at iiwanan mo na yung mga bagay na hindi gumagana at hindi lumalago. Another message, you have prayer. Prayer is a dialogue with the universe. Express your wishes. Yes, ito yung wishes mo kanina. Idasal mo daw yan because papakinggan yan this time. Congratulations. Another message you have, universal wisdom. The universe is full of wisdom. Seek its guidance. Kung nahihirapan ka ngayon tumulay sa mga bagay-bagay, lagi mong isipin, kaya pala to binigay sa akin ni God. Kaya pala to pinarana sa akin kasi ganito, kasi ganyan. So maiintindihan mo yan. Magkakaroon ka ng wisdom in the near future and you will understand why you need to go through this all. Okay? Napakaganda for you.
In the area of your divine messages, you have the Ten of Swords. Rurok na to ng pain, makakaasa ka na dulong-dulo na ito ng paghihirap mo. Dulo na to ng mga kasawian, kadusahan, at time mo talaga para pubangon. Okay? Ito ang pangako sa iyo ni God na babangon ka na. Sumisibol na ang araw in your part, sumisibol na ang araw in your hands. Kaya naman importante para sa inyo na pilitin mo ang sarili mo bumangon. Tama na yung pagpapaka-victim, tama na yung pag-iisip ng nega, at lagi kang talo. No, no. You have the chance. You have the power na ibangon ang sarili mo. Kaya ngayon, choose yourself, okay? May pag-asa ka pa. 10 of Swords being clarified by the Queen of Cups. Pakinggan mo ang puso mo. Alam kong alam mo kung anong dapat mong gawin. Alam kong alam mo kung anong mapapaligaya sa'yo. Kaya follow your heart. Lagi mong piliin yung positivity over negativity. Nawalan ka man ngayon, meron pang pag-asa bukas. Natalo ka man ngayon, bukas may chance pa ako. Nalugi ka man ngayon, meron pa akong i-implement na bagong ruta para magtagumpay ako. Laging piliin bumangon and always, always nurture the love in your heart. Kung meron kang pag-ibig sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pangarap, dapat lagi kang may chance bumangon. At wala kang excuse para sukuan ito. Kasi pangarap mo yan mahal mo yan At makakatuloy ka pa rin doon sa finish line na gusto mo. Basta wag ka lang mag-quit sa mga bagay na importante para sa'yo. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, namumroblema ka daw ngayon tungkol sa isang tao, isang bagay, sa isang sitwasyon na lagi mong iniisip agad na baka pangit ang kahinatnan, baka matalo ko dyan, baka harangan ako, baka i-reject ako. Laging yun ang iniisip mo agad-agad. So ngayon, Sagittarius, baguhin mo ang mindset mo ha. Hindi pwedeng laging patalo ang isip. Magisimula ka pa lang, iniisip mo na agad lugi ka. Lalakad ka pa lang, naisip mo agad i-reject ka doon. So don't reject yourself. Always choose to be positive. Another message, you have dog close up, pleasure with a close friend. Ito na yung pagkakataon na magkaroon ka ng chance with your friends or bonding time with them para siguro gumaan ang mga pakiramdam mo, celebrate your life, may new beginning ka. Kaya time na to para tawagan ng mga kaibigan, huy, party naman tayo, relax naman tayo, meron akong good news, meron akong bagong sisimulan. Ganyan. Another message, you have courage, a journey either physical or mental. Sabi ko nga sa inyo, meron ka talagang pupuntahan na bagong lugar o bagong adventure. Ito yung journey mo na pwedeng literal talagang babiyahe ka or symbolic na magkakaroon ka ng journey sa buhay mo kung saan matututo ka ng mga bagong bagay at pupunta ka sa bagong estado ng buhay mo kung saan nandun yung paglago mo, nandun yung pag-andar mo. Okay? Another message, you have Scissors, disappointment in some affair. Yes, malungkot ka sa mga bagay na pinilit mong ilaban pero nauwi sa wala. Sa mga bagay na akala mo tutulungan ka pero hinayaan ka lang doon. Parang binitin ka sa ere, iniwang ka, pinabayaan ka. And talagang disappointing yun, lalo na sa mga bagay na pinangarap mo noon pero nawala sa kamay mo at nauwi sa wala. Okay lang yan. Parte yan ng buhay, Sagittarius. Yung disappointments, yung pagkalungkot sa mga bagay-bagay. Isipin mo na lang na, siguro, kaya nawala sa akin yun kasi pinoprotektahan ako ni God. Ayaw niya sa akin ibigay yun kasi baka mapahamak ako doon. Baka masaktan lang lalo ako doon. Kaya sinara niya yun for me. Ngayon, nire-redirect ni God yung buhay mo for something better, something bigger. Yun na lang isipin mo. At dyan, lalakas ang loob mo. Sabi mo, ready na akong tanggapin yung bigay sa akin ni God. Another message, you have time card, celebration, fun, enjoyment. Yes, panahon to para magsaya, para mag-relax because something new is coming. Another message, you have success. Yes, you're on the path of success. Kailangan mo i-celebrate yan. Kaya kung ano man yung mga natapos na, forget mo na yan. Move on na tayo kasi ready ka na for something new. Okay? Ang outcome mo, Sagittarius, for September 8 to 14, you have the Hanged Man. Pagkalinaw ng isip. Ngayon, gets mo na kung bakit itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ang daming delay, ang daming mga bagay na ginawa mo na uwi sa wala, mga tinrabaho na purnada o kaya nabokya, Ngayon sabi mo, bakit? Ang sipag-sipag ko naman, ginagawa ko naman ang lahat, bakit na uwi sa wala? Ano bang problema sa akin? Ngayon, pag dinaanan mo to lahat ng sinabi ko sa'yo, may realize mo talaga in the near future na, gets ko na po, God. Kaya pala hindi mo ko hinayaang mag-end up sa lalaking to, sa babaeng to. Kasi meron pala akong masigit pang dapat na gawin. Halimbawa, kaya pala
hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho na to, kahit anong katok ko, kahit anong galing ko, hindi ako tinatanggap, nire-reject ako lagi. Yun pala, merong kakatok sa'yo na bagong trabaho na higit pa, mas maganda pa. Alam mo, ako napatunayan ko yan sa buhay ko. Marami na akong pinangarap na trabaho, mga career path na talagang nagsasara kahit anong sigasig ko, kahit na ako yung ma-effort sa mga nag-apply. Pero parang sabi ko, okay, maybe this is not for me. So, dapat magkaroon ka ng kalinawan doon. Lahat ng tanong mo, masasagot yan in the near future and it will all make sense. Sinasabi ko sa'yo, lahat yan mag-make sense. Ngayon, nag-make sense ang buhay ko. Meron akong day job, araw-araw ko pumapasok. Pag uwi ko, ginagawa ko tong tarot reading for all of you. At sinisipagan ko everyday. Kasi ito yung pangarap ko. Ito yung magpapaligaya sa akin. Kaya malinaw sa akin yun na parang, okay, I have a day job in the morning and in the evening, ito ginagawa ko, and yun malinaw sa akin yun. At walang question doon. Kaya ganoon ka rin dapat, Sagittarius, sa ginagawa mo sa buhay mo today. Kung ano yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, balang araw, it will all make sense. And you will realize, thank you po Lord ha, iniwas mo ko doon. Thank you po Lord, kahit masakit, dinukot mo ko doon at hinila mo ko dito because eto pala yung para sa akin. And it will be fruitful for you. Basta kasama mo si God. Okay? The Hanged Man is being clarified by, you have the 10 of Wands. Yes, lahat ng bigat ngayon. Ngayon nag-uusap tayo ha. Lahat ng bigat na dinanas mo, lahat ng pain na naranasan mo, lahat ng kayod, pagkapawis, pagpupuyat, lahat ng mga sakit na naramdaman mo na sabi mo, kaya ko pa ba? Yes, kaya mo. Balang araw malilinawan ka rin sa mga bagay na dapat mong gawin. At nakita ko rin dito na may mga paraan ka daw na pwedeng gawin sa Sagittarius na gumaan ng mga bigat-bigat. Halimbawa, meron ka mga pasan-pasanin na mga responsibilidad at saka obligasyon. Baka kailangan mo ng malinawan ngayon na, meron ka pang ibang kapatid ng trabaho, ipasa mo na sa kanila yung mga bills. Baka pwedeng sila naman ang pumasa nun para gumaan yun sa'yo. Kung halimbawa sa trabaho, na-realize mo na, teka, bakit ang bigat-bigat ng mga ginagawa ko? Bakit sa akin lahat nakaatang to? And na-realize mo, pare-pareho naman tayong trabaho. Bakit ako lang kumikilos? Parang ganyan. So, you need to learn to pagaanin ang buhay mo para lahat maging maayos sa'yo. Kailangan mo mag-enlighten ngayon. Tanungin kita sa Sagittarius ano yung mga nagpapabigat sa'yo today na kailangan mo ng bitawan, kailangan mo ng ipasa para gumaan sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, kapag na-figure out mo yan, gagaan ang lahat sa buhay mo. Okay? So Sagittarius, this is your September 8 to 14. Tandaan, ito po'y gabay lamang at payo. Ikaw pa rin, Sagittarius, ang magdidikta ng iyong buhay, ang magdidikta ng iyong kapalaran. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. So Sagittarius, sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Sagittarius, I love you. This has been James, so James Arrow PH. God bless everybody.